So, isang magandang gabi sa inyo mga ka-workshop. Alas 8 ng gabi, meron sa akin din na ng motor. So, Joyride ang nagdala nito. So, nirepair lang siya ng kasama niya rin Joyride na nagawa na natin yung motor. So, nirepair niya tayo dito. Itinirik raw to sa ibang lugar. So, medyo malapit dito sa location ko. Pina-check nila sa mekaniko. Hindi naman nagawa. Tapos, nagpa siya yung kakilala niya na dalahin dito at pwedeng iwan. So, iniwan niya na para kasi meron naman tayong safe na mapaglalagyan ng kanyang motor. So, yan. Iniwan niya to. Ngayon, ang problema ng motor niya ay ayaw mag-start. So, bigla na lang raw namatay at hindi na ma-push start. Ang problema rin kasi wala siyang kickstart. So, yan. So, walang kickstart yung kanyang motor. So, pag ina natin yung kanyang motor, may panel naman. So, gumagana yung kanyang panel light or yung mga indicator niya dito sa pinaka-panel niya. So, may tail light. So, subukan natin i-push start. So, ayan. Natunog lang yung kanyang starter relay. So, yun nga mga ka-workshop, napalitan na natin yung kanyang Bendix drive. So, naging okay na siya, umaandar na siya, tinanggal ko na rin yung kanyang battery. So, ito. Kasi sobrang drain na to, hindi na makapag-push start o makapagpaikot pa ng starter motor. So, naglagay muna tayo ng temporary na 4L na good na battery. So, ayan. So, ngayon, pinaandar natin, umiikot na yung kanyang Bendix. Ang problema naman, walang kuryenteng lumalabas dito sa kanyang yan, walang kuryenteng lumalabas dito sa kanyang tip ng kanyang papunta sa spark plug. So, ignition coil papunta sa spark plug, walang lumalabas na kuryente. So, pakita natin sa inyo. Push start natin. So, ito yung dulo ng ignition coil, yung papunta rito sa spark plug. So, pansinin nyo, walang kuryenteng lumalabas. So, ayan. Zoom lang natin mga ka-workshop. So, yun. Walang kuryenteng lumalabas dito. So, ibig sabihin nun, sira na yung kanyang primary coil. So, kasi itong motor na to, itong keyway na to, AC drive, no? So, ibig sabihin, walang lumalabas na kuryente, sira yung kanyang primary coil. So, ang gagawin ngayon natin dyan, syempre, i-convert na lang natin yung kanyang CDI sa battery charge, battery drive na CDI. So, ito yung kanyang CDI, ayan. So, goods naman to. So, ang problema dito, itong kulay black na may red. So, wala na siyang kuryente dumadaloy dyan papunta sa CDI para matrigger yung atin ignition coil at magkaroon ng kuryente papunta sa spark plug. So, ayan. So, naglagay na ako ng abang na wire. So, ito. So, lalagyan ko siya ng DC-CDI mga ka-workshop. So, ito. Ito yung ipapalit ko dito sa kanyang stock na CDI. So, aalisin mo na to. Ngayon, kung paano ba pagko-convert ng AC to DC-CDI. So, ito. Alisin natin. Ayan. So, dito sa atin stock na, sa atin ipapalit na DC-CDI, so ito yung kanyang position. Pero pag nakaharap sa inyong ganyan, so ito yung pinaka-lock niya. Nakaharap ng ganyan. Etong part na to, ito. So, turo lang natin sa inyo. So, etong part na to, siya yun sa atin papunta sa ignition coil. So, yan, ito. Ito, yan. Yung una na yan, nasa bandang itaas, no? Siya yun sa atin, papunta sa atin trigger, no? Pulser, yan. Tapos yung baba niya naman, ground. Tapos dito naman, ito yung atin ignition coil. Tapos ito yung atin positive. So, yan. Pang nakaganyan ang harap sa inyo. So, ito yun. So, ito mga ka-workshop yung wire na ginawa ko. Nilagyan ko siya ng socket. So, ito yung sinasabi ko. Yan, nakaganyan yung lock. Ito yung
ignition coil, no? Papunta yan sa ignition coil. Tapos ito naman yung inyong positive so accessories. Tapos itong kulay yellow, so wag nyo lang pansinin yung color code ha. Itong kulay yellow, siya naman yung trigger or sa pulser. Tapos yung kulay brown, siya yung sa ground. So para ba natin ikakabay yan dito sa ating stock na harness ng ating motor, yung stock na CDI natin. So itong ating positive, so ito yung nasa baba. So yung positive, lalagay natin yan sa accessory wire. So ano ba yung accessory wire ng motor na to? Yung kulay ay kulay red na may white. Ayan. So hindi siya black, red na may white siya. Siya yung accessory wire. Tapos yung kanyang yung ignition coil, no? Yung ignition coil na pin, papunta naman siya dito sa kulay. Yan. Sa kulay, yan, sa kulay black na may white. Yan. Yung sa ignition to, itong kulay blue, sa ignition coil yan, lalagay naman natin siya sa black na may white. Yan. Tapos yung atin sa punta sa pulser, itong yellow or trigger coil, pupunta naman siya dito sa blue na may white. Yan. Tapos itong atin ground, so itong ground, dito siya sa pure black. So wala nang connection tong kulay white na may green. Wala nang connection yan. Ganun din itong atin black na may red. So wala nang connection silang dalawa. So itong black na may red, ito yung sa atin primary coil. So yun. So ilalagay natin, tapos testingin natin mga core shop kung magkakaroon na ng kuryente sa kanyang ignition coil papuntang spark plug. So yan. Lagay lang natin to. So, yan, nalagay na natin mga ka-workshop. So, testingin na natin, paanda rin natin yung motor kung magkakaroon na dito ng kuryente. Kung magkakakuryente na to, papunta dito sa spark plug. Ayusin lang natin yung camera. Focus natin yan mga ka-workshop para makita nyo. So, ayan, tutok mo lang yan. So, tinanggal ko na nga pala yung kanyang spark plug cap o yung tinatawag nilang kuwako. So, para mas direkta siya. So, ayan. On natin yung motor. So, kung makikita nyo, may kuryente nang lumalabas, no? So, maalog lang yung ating camera. So, kaya na mga ka-workshop, may lakas ng kuryente, no? Kaya lang namamatay siya. So, start ulit natin. So, ayan. Ang problema lang, may kuryente nga siya. Humaandar yung motor. Ang problema, namamatay, no? Hindi siya nagdedire-diretsyon takbo. So, ibig sabihin, no, may problema pa rin yung motor. So, kapag ganun na nangyari, ang problema naman nun, yung spark plug niya, mga ka-workshop. Ito. Papalitan niyo yung spark plug niya. Meron nga siyang kuryente, naaandar nga siya. Ang problema, nagpuputol-putol, no? Ibig sabihin, hindi na ganun kaganda yung spark plug niya. So, ayun. So, walang kinalaman dyan yung carburetor. Huwag nyo sisihin yun. Umaandar naman siya. Sabi nyo, umaandar. Baka may tubig lang yung carburetor o yung gasolina. Kaya namamatay. Hindi po. Ito yon. Yung spark plug niya ay hindi na ganong kaayos. So, tatanggalin natin yan. Papalitan natin yan. So, kapag yung motor nyo ganyan, umaandar. So, may kuryente, umaandar. Pero biglang namamatay. No? Hindi siya, nagmi-minor siya pero maya-maya namamatay siya. Hindi siya nagdedire-diretsyon takbo kahit maayos naman yung minor ng inyong motor. Maayos ang gasolina. So, spark plug ang papalitan nyo doon mga ka-workshop. So, yan. Tatanggalin ko yan tapos papakita ko sa inyo na hindi na siya mamamatay. Hindi na mamamatay yung motor mo pag pinaandar. So, dito kasi nag-o-off siya. Namamatay.
So, ayan. So, papalitan ko siya ng... So, ito medyo luma na rin to, pero ito galing to sa aking motor. Nung nagpalit kasi ako ng ibang spark plug, yung Drix ang pinalit ko. So, ito. Goods na goods pa to. So, pareha silang denso. Kaya lang, yung isa dyan local, itong nakakabit sa kanya. So, pirated lang to mga ka-workshop. So, ito yung original na denso. So, ikakabit natin to, papakita natin sa inyo magiging okay yun. Takbo at hindi mamamatay yung kanyang motor. Mamaya na isa. So, pakita lang natin paanda rin natin.